guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay, doon po sa mga bago kong subscriber, maraming salamat po at nag-subscribe po kayo. Doon din po sa mga cross-watcher, maraming salamat din at naligaw po kayo. At gusto ko lang po ipaalam sa inyo, hindi po kayo napunta dito sa aking YouTube channel by accident. Okay? Dinala po kayo ng gabay nyo dahil malamang merong mensahe. Okay? May kailangan kayong malaman. At gusto ko pong sabihin sa inyo na talasan nyo na lang po ang inyong intuition. Okay? Para malaman nyo kung ano ba ang mensahe ng inyong gabay. At nandito po ang aking YouTube channel para suportahan kayo. Mahatiran kayo ng mensahe. Dahil ako po ay Spirit Guide Messenger. Okay? So, nang sa ganun po yung mga mensahe na marireceive nyo during ng aking reading at maisaayos nyo yung inyong buhay, yung inyong relasyon, yung samahan nyo sa inyong pamilya, sa inyong karelasyon, sa inyong asawa. Okay? Ganon din sa mga tao sa kapaligiran nyo. At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at mahil nyo po ang inyong mga sarili. Okay? At unahin nyo po muna ang self-love. I-heal nyo muna ang sarili nyo bago kayo mang-heal ng ibang tao. Okay? Lalo na sa mga light worker, mga starseed, indigo children, star children. Sari-sari po yan, Okay? So, ngayon po, ang reading natin is yung inyong buhay pag-ibig, So, move on po tayo sa ating reading. Okay, Libra, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. Alamin natin, yung pumapalibot na enerhiya sa iyong buhay pag-ibig. Okay? At yung iyong future lover, person mo, future person mo, alamin natin yan. Ay guys, bago ko pala makalimutan, nag-change ako ng schedule ko this month, Kasi medyo marami akong naging trabaho last month and then meron din akong trabaho, padami trabaho ko. Maraming salamat sa inyo, So, kailangan ko i-reschedule, ayusin ang schedule ko para lahat ng mga natatanggap kong mga tumatangkilik ng aking serbisyo, mapaglingkuran ko. So, this month, panibagong schedule na naman. Every 2 days, every other day siguro. Basta ipapop up ko na lang yung mga dates ng upload ko. And, kada mag-upload po ako, dati 4 zodiac sign, ngayon naman po 2 zodiac sign. Okay? Kung interesado po kayo, mag-subscribe na po kayo. Okay? Halimutan ko na kung ano to. Sorry, ha? Pumapalipot na enerhiya kay Libra. Pumapalipot na enerhiya kay Libra. Akit lang natin siya rito. Pumapalipot na enerhiya kay Libra. Dalawa. Sige, dalawa daw siya. Yan na lang. Okay, so etong dalawang unahin natin. Soul guidance and thought power. Mukhang may kalituhan ka dito, Libra. And then, dito pala siya. Clear out the old, renewal of peace. And then, potential gateway. May kalituhan ka nga. Kaya, clear out the old. Malamang na hindi mo nakikita kasi naka-blindfold ka dito. Kaya nalilito ka. Kalituhan, masasabi kong brutalidad, kaguluhan. Libra? Masasabi ko sa iyo, Libra, hindi ito ang magandang panahon para gumawa ka ng kung anumang desisyon ang gusto mong gawin, Instead, kasi may renewal of peace, laylo ka muna. Alam ko na meron kang gustong baguhin, pero
hindi ka pwede magmadali. Hindi ito ang magandang panahon na bigla-bigla kang padalos-dalos ka magbibitaw ng kung ano man yun, desisyon, magdideklara ka, meron ka sigurong kalituhan din, kaya, nalilito na ako, eto na lang, bang. Kaya, hindi maganda sinasabi sa ng baraha. At saka, magulo kasi ang isip mo, wala kang kaliwanagan. Kung saan man ang dapat mong gawin, kung saan man dapat na landas na iyong tahakin, At ang isa ko pang na gustong sabihin, mali yung Tagalog ko, medyo mataas kasi ang magiging posibilidad na mabigo ka. Kung meron kang gustong ilabas na sama ng loob, meron kang gustong ideklara, malamang na meron kang inaasahan na meron kang inaasahan na magiging outcome. Na which is, ang nakakita ko, magiging frustrated ka dito. Akala mo siguro positibo or magwawagi ka. No, hindi. Maali yung iba sa inyo, meron kayong gustong ganong bitawan na kung ano man yun, Pero ang sinasabi sa inyo ng baraha, mataas ang posibilidad na maging bigo ka dito. Kaya hinay-hinay ka lang. At sa oras na to, sa panahon na to, Libra, mas mainam sa'yo na ihanda mo muna ang iyong sarili. Kung kailangan mo mag-take ng rest, mag-rest ka muna. Magmuni-muni ka. Ihanda mo ang iyong sarili. At gumawa ka ng hakbang na baby steps. Kasi baby pa to. Baby steps lang. Paliit-liit. Step by step, one by one. Baitang. Isang baitang. Ganyan lang muna. Gumawa ka ng action at magdeklara ka ng mga dapat meron kang plano, meron kang pamamaraan. Habang dahan-dahan kang gumagawa, habang dahan-dahan ka nag-iipon ng lakas, nag-iipon ng impormasyon, dahil nga sa wala ka pa nakakita, dapat dahan-dahan, unti-unti. Tapos kumilos ka patungo sa pagkamit mo sa kung ano ba ang gusto mong makamit or layunin. Lalo na sa person mo. Baka yung person mo, asawa mo, ka-live-in partner mo, or boyfriend-girlfriend lang kayo. Libra? Ay, iba sa inyo, masasabi ko na malamang na may kabiguan na. May kabiguan kang makipag-usap sa person mo dito. Malamang bigo, gusto mong kausapin, or magkasulungat ang inyong pananaw. Baka naman kasi, Libra, ikaw or ang person mo, masasakit ang mga salita na binibitawan nyo sa isa't isa. Kaya dapat, kung ano yung, kasi meron ka dito, gusto mo magkaroon ng clarity, pero dito naman, naguguluhan ka, wala kang So, meron kang, kaya kailangan mo nga magplano para matamo mo kung ano man itong gusto mong matamo. Yan ang sinasabi ng baraha sa'yo. Pero dahan-dahan, paunti-unti. Take a baby steps. Kasi nga magkasalungat kayo, baka yung iba sa inyo, magkasalungat kayo, and then, nagkakasakitan kayo. Kasi gano'n naman pag magkaaway, di ba? Pag may sama ng loob, talagang ibubuhos lahat yung sama ng loob. Para manalo, para siya yung, alam mo yun, yung gano'n. So, malamang na may kabiguan yung pag-uusap. Yung gusto mong makapag heart-to-heart talk din sa person mo, tatanggihan ka, iiwasan ka. Kasi nga, magkasulungat, may point ka dito, siya naman, pati ba naman yan, iniisip mo pa, ganyan. So, yun. Kaya, dahil sa hindi ka pinapakinggan nito, or hindi siya handa, binabaliwala niya lang ng person mo, yung issue na dinadala mo sa kanya, kaya malamang na nauuwi kayo sa hindi magandang pananalita, nagkakasakitan kayo. Maaaring iba sa inyo, yung pagkalito nyo or ang kalinawan nyo, yung maaaring makaapekto sa inyong relasyon. Sobrang malinaw ka masyado, kaya maaaring magkaroon din ito ng hindi pagkakaunawaan, yung pagpapalagayan ng loob. Parang, ba akala mo, yan ang, yung iba sa inyo hindi lahat. Masyado kang klaro kung anong gusto mo. Pero siya, iba magkasulungat nga kayo Kaya malamang,
hindi rin magiging maganda ang dulot niyan, ano? Pag masyado kang maliwanag, masyado kang kaya dapat pakonti-konti lang, at kung ano man yung napagdesisyonan mong ilabas ngayon, i-open mo, makakabuti na ipagpaliban mo muna. As long as hindi ka pa nakaka-grab ng mga sari-saring impormasyon. Ano? Kung yung ibang Libra, kailangan mo ng proof, kailangan maghagilap ka muna. Para pagka lumaban ka or nakipagtalo ka, meron kang ilalabas, meron kang ilalatag sa lamesa sa inyong pag-uusap. At tingin ko minsan ang person mo, maaaring nagkaroon ng ganap na talagang naiibang pananaw kumpara sa pananaw mo. Kasi meron kayong, yung hindi nyo pagkakaintindihan, yan ang nagdudulot talaga sa inyo ng away. Ang pinakapunot dulo. Parang, yes, oo, meron mabigat na kailangan talagang heart-to-heart talk, pag-usapan nyo na maigi. Meron namang part na nonsense na hindi na kailangan pang gawa ng issue, ginagawan mo siguro, Libra. Or kung hindi ikaw, yung person mo. So, yan naman nakakita kung bumabalot na enerhiya sa inyo, At saka, dito, paloob yung diba? Potential gateway. Mas nakikita ko dito yung malalim na puot, yung sama ng loob, na talagang humahantong talaga. Yung iba hindi lahat, humahantong talaga sa insultuhan, hanggang sa nang hina na lang yung isa, nawala na ng gana, kahit nasabihin ng mga pamilya, uy, ano ka ba, Libra, ganyan. Ay, hindi, ayoko lumabas ng kwarto ko, dito lang ako, ganyan. So, humantong kayo sa nagkakasakitan kayo. Pagtatalo, pagtatalo, at saka baka sa inyo, umabot na talaga kayo sa court. Ayun. Nagdemandahan pa siguro yung iba sa inyo dito. Demandahan, or baka nag-ano pa kayo, nagbaranggayan, ganun. So, dahilan sa nasira ang inyong samahan, ang inyong relasyon, Okay, alamin natin kung bakit ganyan ang inyong naging relasyon, ang inyong sitwasyon. Baka yung iba sa inyo natapos na. Bakit natapos yung ganyang inyong relasyon? Baka yung iba sa inyo nakaraan. O yung iba naman sa inyo, kung may mandiligaw ba sa inyo, or kung meron ba kayo nagugustuhan, or kung anong ibibigay sa atin ng baraha, anong enerhiya na kuhaan ko na to? Dalawa. Natumba eh. Sige, siya na lang. Add lang tayo ng isa pa. Alamin natin. Yan ang feel. Mukhang nagusto to. Siya rin daw. Sige, sabay-sabay na kayong lahat. Embracing abundance. Taking risk, new beginnings. Ayan. Una, bakit natapos ang nakaraan yung relasyon, or bakit natapos ang relasyon nyo? Depende, kayo na bahala mag-adjust. Masasabi ko, pareho naman kayong ayaw makipag-areglo. Mataas yung pride ng isa, tataasan mo rin yun sa'yo. Kaya dito, yan. Nag-aano kayo dito. Pero ang totoo, gusto nyo ng clarity. Gusto nyo magkasundo kayo. Baka yung isa sa inyo, meron pa pagmamahal talaga. Yung isa naman, nagpapahele-hele, or naaaburido lang siguro. Kaya gumawa ng kung anong klaseng risk. Baka gumawa ng third party, or umiiwas lang talaga sa'yo, or barkada, ganyan. Third party, sari-sari naman yan. So, yun ang nakakita ko. And pera pa dyan, lack of communication. Baka yung iba sa inyo, miscommunication. At malamang na brusko. Brusko kayo. Maaaring ikaw or ang person mo may pagka-brusko. Dadagitin. Yung, alam mo yun, yung parang kang agila na hindi mo alam kung saan, parang ninja. Hindi mo alam kung saan nanggagaling, bigla na lang lalabas yung issue. Saan mo nahagilap yung issue niya, yung gano'n. Kaya, lack of communication nga kayo, lack of miscommunication, Kaya,
malamang yan ang dahilan kung bakit na natapos ang inyong relasyon. Ano? Baka yung iba sa inyo talaga nag-break up, or hindi man kayo mag-break up, still nagiging issue nyo pa rin yan paulit-ulit. Ano? Ganun din yun. Kahit na, ang tawag dito, let's say, nagliligawan pa lang kayo, or meron kang taong nagustuhan, ano? Na kulang sa communication, at merong miscommunication, misunderstanding. Or baka naman, hindi pa nga kayo, may kung anong kaganapan na nangyayari sa inyo, ano? Kaya may nauna yung, ang tawag dito, kahit na may pagmamahal, kahit na type, kahit gusto, namuo yung puot, yung galit, yung pagsiselos, or baka yung iba sa inyo, hindi pa nga nagiging kayo, nauwi sa insultuhan, asaran, pikunan, or yung gusto mong maging karelasyon mo, siya naman, ang gusto niya, hindi relasyon, fling-fling lang. Ano? Which is, sa tingin ko sa'yo, Libra, hindi yun ang gusto mo. Kasi gusto mo masaganang samahan, ano? Kung ano man ang negative side niya isa, kumbaga aakuin mo, tatanggapin mo, ano? Yan ang nakakita ko. Yung iba sa inyo kaya natapos kasi hindi nakayanan ng karelasyon mo. Dahil malamang nagkulang kayo ng effort. Imbis na meron kayong bagong sinasabi ng barahan, new beginnings, 'di ba? Actually, lahat naman pag pumasok ka sa relasyon, 'di ba? Kailangan mong mag-take ng risk, kailangan mong mag-effort, kailangan mong tanggapin, akapin yung positive side, negative side, kamalasan, kaswertihan. Dapat lahat 'yun aakuin mo, tatanggapin mo. Pero yung iba sa inyo, parang gusto niyo lang happy, always happy. Yung iba pera. Ganon. So talagang yan ang naging issue ng inyong samahan, ano? Pero huwag ka mag-alala. Kung ikaw ang Libra na nawalan ng karelasyon, ano? Alamin natin kung meron bang papasok na bago, ano? Kaya kung naghahanap ka, alamin natin kung ano ang katangian ng iyong future lover, future partner mo, future love partner mo. Alamin natin yung kanyang katangian. Pero syempre, dapat Libra, meron kang yung past relationship mo, ano? Lalo na kung ikaw ang Libra, naghahanap ng panibagong karelasyon ngayon, ano? Dapat meron kang natututunan sa past relationship mo. Handa kang baguhin, dapat yun, ano? Syempre, panibagong relasyon, panibagong tao na naman yan, di ba? Panibagong experience. So, dapat, handa ka dyan. Hindi na pwedeng naka-blindfold. Hindi na pwedeng in love lang. Dapat every relationship na pinapasukan mo, nag-evolve ka, nagmamature ka. Oh, nag-open na siya. Okay na yan. Nag-open na. Home. And then, homebody siguro to. Diyan, love yourself. And deception. Healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. Deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Love yourself. Your self-respect makes you more romantically attractive. And then, Yuki Onna, stillness. And, Hestia, home. Isa sa katangian na taglay nitong future love partner mo, Libra, meron siyang kakayahang kumilatis ng tao. Kapag kikilatisin niya isang tao, kapag naghusga siya,
ng isang tao, halos tutugma yun. Ano? Yan ang katangian niya. May kakayahan din kasi siyang kilalanin ang sarili niya. Kaya siguro, baka yung iba sa inyo medyo maedad na to. Kung hindi naman may edad, ano siya, yung tipong, ang tawag dito, observer ang ugali niya. Inoobserbahan niya ang bawat tao. Ano kaya ugali nito? Hindi niya man lang ibino-voice out, pero nasa loob ng isipan niya. Bawa nakasakay siya sa jeep, ginajudge niya yung bawat tao. Ano kaya ang ugali nito? Kinikilatis niya. Yung judge na inaway na sa sarili niya lang ha. Hindi niya inaano na dinadown niya yung tao. Inaano niya, inoobserbahan niya, tapos ginajudge niya, kinikilatis niya. So meron siyang ganong klaseng katangian na masasabi ko. At the same time, yung sarili din niya, kinikilatis niya. Hinuhusgahan din niya ang sarili niya. Kung ano yung kakayahan niya, at kikilalanin niya yung sarili niya. Hindi siya yung tipong tao na, ang tawag dito, manghuhusga lang ng iba. Tapos yung sarili niya, iaangat niya. No, hindi siya ganun. Maring yung iba, pero etong enerhiya na to, tingin ko hindi. At saka, yung mga action na ginagawa niya, mga desisyon na binitawan niya, na bihira lang sa mga tao. Marunong mag-reflecto, Libra. Isa yan sa katangian niya. Marunong siya mag-reflect at alam niya kung kailangan niyang, ang tawag dito, kailangan niyang mag-move. Ang tawag dito, yung bawa merong kailangan harapin, kailangan ipaliwanag yung sarili niya. Alam niya yun. Alam niya kung kailan siya mananahimik. Alam niya kung kailan siya mag-voice out. Alam niya yun. Kaya nga, marunong siya mag-reflect sa sarili niya. Naintindihan niya yung sarili niya. At nakakita niya rin yung mga taong mga manluloko, mapanlin lang. Kasi kinikilatis niya yan eh. Itong taon to, ano to? Mapanlin, manluloko to. Siguro marami na ito naging karelasyon, ganyan. So meron siyang ganong klaseng pag-uugali. Katangian niya yan. Na nasa sa iyan, Libra. Kung sa tingin mo maganda ba or pangit, ikaw nang bahalang mag-judge. At the same time, may katangian or ugali din ito na manisi ng tao. Lalo na, bawa sa trabaho, Meron siya ganong klaseng, siguro masasabi ko dahil, lalo na pagtrabaho, perfectionist, responsibility, yung ganon. Kaya doon siya naninisi ng huhusga. Kaya, kanina sinabi ko mga positive side. Maring ito ang, depende kasi yun kung anong klaseng sitwasyon ang meron, di ba? Kaganapan or, let's say sabi ko nga, kung sa relasyon, ganito ang ugali niya, or kung sa trabaho, stricto siya, masasabi ko, yun ang negative side niya. Kasi, kaya nagiging negative, alam niya sa sarili niya na meron siyang responsibilidad. Na meron siyang dapat na panghawakan, di ba? Yun ang inaano niya pinapanagutan niya. Baka may rango to, yung iba sa inyo, Sabi mo, siguro sasabihin mo, Libra, love reading yan, bakit lalabas yung kasali yun, Libra, kasali. Hindi mo pwedeng dahil ang pag-uugali natin, lahat yan, automatically. Ugali mo sa loob ng bahay, ugali mo sa trabaho, ugali mo sa relasyon, nagre-reflect yan. Kaya wag mo sabihin pag love reading lang. Hindi. Dahil ang pag-uugali natin, lahat yan. Okay? Nagbabibrate yan. So, eto ang nakakita ko. Meron siyang negative side din. Malamang na isa yung dahilan na problema niya sa kanyang mga naging karelasyon din. Kasi more on responsible. Kaya ayaw niya meron siyang ayaw siguro. Kaya parang pagka hindi fit sa kanyang rules and regulations siguro, naninisi siya. Or nanghuhusga siya. Kaya ganito, ganyan. So, hindi naman siya bilang selfish, kaya lang, gusto niya lang na, maaari siguro, may pag-uugali siyang judgmental talaga, na minsan, hindi niya rin napipigilan. Kaya nakakasakit din siya ng damdamin, Kaya, malamang, isa rin niyang, galing pa siguro sa kanyang family, ganyan siguro siya pinalaki. Kaya kailangan niya rin ma-heal yung ganyang side niya. Ay, hindi rin naman kasi perfect itong magiging future person mo. Itong future lover mo. At ikaw rin, Libra, hindi ka rin naman perfect, di ba? So, merong mga ganyang katangian itong person. At isa pa,
Dumaan din kasi siya sa kanyang nakaraang aralin. Alam mo yon, karmic. Kaya naman, may mataas na siyang kamalayan sa sarili niya. Malamang yung iba. Kaya natuturin siyang mahalin ang kanyang sarili or natuturin siyang evaluate ang kanyang sarili. Self-awareness, self-realization. Kaya kahit sabihin mong nagkaroon siya ng negatibong ugali, later on naman siguro nare-realize din niya sa sarili niya. Ay, ganito pala ang ginawa kong aksyon, ganito pala ang nabitawan kong salita. So, kumpara sa dati, tingin ko naman, mas tumaas yung kanyang kamalayan sa kanyang sarili sa ngayon. Pero gano'n naman talaga dapat, di ba? Sa every challenges na meron tayong nagagawa, sa every experience at kaganapan na nangyayari sa everyday life natin, dapat may natututunan tayo. Natututunan ka, Libra. Itong person mo, meron siyang ganong klaseng itong future lover mo, partner mo, na willing kasi siyang i-heal din kanya ang kanya sarili at kung sino man yung magiging karelasyon niya. Para makapag-move forward sa positive na direksyon. Yun ang nito Yun ang mensahe ng barahan nito. Yun ang katangian niya. Tsaka, kung meron namang, ikaw, let's say, Libra, kung meron kang person ngayon, ang mensahe naman ng etong baraha sa'yo, na ngayon na ang oras upang tingnan mo ng mabuti ang inyong buhay pag-ibig, ang inyong relasyon, ang inyong samahan. At alamin mo kung ano ang kailangan baguhin. Kasi meron tayong dito new beginnings, di ba? So, kailangan talaga dito, meron kang kamalayan. Or, itong person mo may kamalayan nga, pero dapat ikaw rin. Kasi, magiging magkasalungat na naman kayo pag nangyari yun. Kailangan, pareho. Meron kayong time para mag-reflect, self-reflection, self-analysis, or both kayong dalawa. At gumising na kayo sa inyong kinalalagyan. Baka masyado kayo nahuhumaling ng person mo. Kung sa ano man yan. Ganon din sa mga single. Kung ikaw ay single na Libra, yung paghuhusga at nagsasabi sa'yo ng huwag masyadong padalos-dalos, sa paghuhusga mo, pagbibitaw ng kung ano, yung sa mga potential na, may mga potential na tao, At saka, eto na rin yung time mo para magkaroon kayo ng self-reflection, analysis din, sa sarili mo, kasi wala ka namang karelasyon, di ba? So, malamang etong person mong to, ganun din ang ginagawa niya pag wala ka ba, single siya, Ganun ang ginagawa niya, gumagawa siya ng oras ng kanyang time of reflection. Kaya baka yung iba sa inyo ding Libra, ganun din ang ginagawa niyo. Nagre-reflect kayo. Reflect ng reflect, wala namang nakakauwian. Mag-add lang ako ng baraha, Libra. At saka, yung iba sa inyo, masasabi ko na, ikaw man Libra, o itong person mo, meron siguro kayong kanya-kanyang katangian na, katulad sabi ko, paghuhusga nga, contemplation, sabi ko nga, reflection, di ba? Masasabi ko na, paghuhusga, nagsasabi sa'yo na, yan nga, huwag ka nga masyadong padalos-dalos. Ganon din itong person mo. Dami. Dalawa. New experiences and possibilities. Higher ground. Ayan. At saka, bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na makilala yung ibang tao. Libra. Baka ikaw yung type na Libra na meron kang pag-uugaling ganon. At the same time, eto ring person na to, meron siyang ganong klaseng pag-uugali. Kaya home. Baka siguro hindi na talaga lumalabas ng bahay. Hindi na nakakipagkilanlan. Kaya, maaring ikaw Libra or etong person na to, etong future lover mo, meron siyang ganong klaseng pag-uugali na hindi na siya lumalabas, hindi na nakakipagkilala sa tao, baka hindi na nanliligaw, hindi na nagpapaligaw, mga ganyang kasi
hindi niya natuloy alam kung paano magpapasya. Kung ano ba ang pipitasin niyang bulaklak dito sa sobrang dami. Or baka naman yung iba wala. Kaya, yung iba sa inyo, itong katangian ng person mo, nagde-daydreaming na lang siya. Tapos, dun natatapos yung kanyang isang araw, isang buwan. Doon na, sa kaka-daydreaming niya. At saka yung outcome nyo dito, maaaring hindi lahat sa inyo, no? Pero ang nakikita ko ay success naman. Success, kasi nga meron tayo new experience, possibilities, and dito new beginnings, At saka higher ground. So, maaaring success nga ang mata mo, success, celebration, positivity, and then, kaya kung sa tingin mo, no, Libra, hindi ka naka-resonate ng ito sinasabi ko din, hindi sa'yo ang energy nito, At dahil sa inyong sariling personal na katuparan, nagbibigay ka rin sa ibang tao ng inspirasyon. Libra, kayo, bawa magkarelasyon na kayo ng person mong to, kayo ang magbibigay sa mga tao, o baka nagbibigay na kayo. Depende, ikaw nang bahala mag-adjust kung past, present, future. Tsaka, ang mga tao naaakit sa inyong dalawa. Dahil kayo, meron sigurong kaaya-ayang, may maganda siguro kayong itsura, katangian, kung ano man yun. Kaya, kumbaga, baka yung iba sa inyo, open kayo sa madlang people, may kakayahan kayong ipakita yung inyong pagmamahalan, hindi lahat yung iba. So, baka yung iba sa vlogger, ganyan, So, handa kayong ipakita sa mga tao, sa madlang people, yung mga kaganapan nyo. At tingin ko naman, maganda naman ang enerhiya nyo na naidudulot, kahit anong klase pang laman ng inyong mga vlogs, pero nakikita ko naman na naandun yung pagmamahal nyo, At nasa posisyon ka rin naman, Libra, na ibahagi mo sa mga tao yung inyong pagmamahalan, yung inyong, parang yung pinaka-story ng inyong buhay. Pati na rin yung tagumpay na natamon yung dalawa, yung pagmamahalan, kung paano kayo nagtagpo, paano kayo ganyan, na magbibigay ng inspirasyon din sa ibang tao. At saka, makakabuti rin na ipakita mo sa mga tao na yung pagmamahal na kung paano nyo natatamo yung pagmamahal, yung pagpapahalaga mo sa kanya, pinahalagahan ka, Kaya, di ba, dito ang baraha mo, abundance. So, dahil nga abundance, so meaning, love yourself, so kailangan mo dito, masasabi ko self-expression din yan, So, good luck. Kailangan sigasig, and then, happiness. So, yan ang magiging outcome nyo. Pero kailangan nyo mag-contemplate. Siyempre, kailangan nyo mag-reflect din kung ano ba ang kaganapan na nangyayari sa inyo. Before na maging kayo, or habang kayo, or yung kaganapan na nangyayari sa inyo, dapat maging always aware kayo doon. Libra? Okay? So, Libra, kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw ang mag-validate. At move on tayo sa napili kong soul contract. Okay, Libra. So, ito ang napili ko, So, Libra, ikaw, sabi mo, 10/16 ang iyong birthday. And then, ang person mo naman is 1/13. Okay, mamaya, magkukuha ako ng screenshot at dito ko ipopost, At Libra, gusto ko lang explain, kasi ang soul contract nga kasi, kung bakit ako nagbibigay sa inyo ng soul contract. Unahin ko muna yan. Kasi gusto ko, ang intention ko, Libra, ang gusto ko, malaman nyo kung sino yung taong nakakarelasyon nyo, kung sino yung taong na-encounter nyo. Okay? Pag nalaman nyo yung soul contract nyo, lalo na meron kasi maraming nagre-request sa akin, ma'am, na yung person ko, ganito, gusto ko kulamin mo, gusto ko pabalikin mo. Hindi mo pwedeng pabalikin. Kasi lalo na kung Kristiyano ka, nakasulat ba sa Biblia yan? Hindi, di ba? Hindi mo pwedeng manipulahin ang isang tao. Hindi mo pwedeng saktan ng isang tao. Kasi nga, di ba sinasabi, pag sinaktan ka,
Pag binato ka ng bato, batoy mo ng tinapay. Pag sinampal ka sa kabila, sa kaliwa, iharap mo yung kanan. Di ba yan ang kasabihan sa Biblia? Ngayon, lalo na kung ikaw ang libra na Kristiyano, nasaan yan? Kung yung sinasabi ng relihiyon mo, dapat sundin mo yan, di ba? Hindi mo sasabihin libra na palagi kang nagsisimba, palagi kang nagdadasal. Kung palagi kang nagsisimba, palagi kang nagdadasal, bakit broken ka? Di ba? Bakit nanonood ka ng mga tarot? Kasi hindi mo alam Kaya etong channel ko, gusto ko talaga ma-enlighten kayo. Mabigyan kayo ng kaalaman kasi mga sarado ang inyong kamalayan. Nasa mababa kayong vibration. Kaya yan ang trabaho ng mga light worker. Ang itaas kayo. Yan higher ground. Dahil may lower dimension to, ang 3D. Gusto ko itaas kayo, yung inyong kamalayan. Okay? Kaya binibigyan ko kayo ng free soul contract reading para malaman nyo at mayroon man kayong contract o wala, dapat alam nyo rin. Okay? Sandali lang. Kukuhanin ko yung Sandali lang. Okay, Libra. Mamaya sa editing ko, kinuhanan ko na kasi ng screenshot at ipopost ko dito. So, Libra, etong si ikaw, Libra 1016, me, and then si 113 person, pasensya na, At ano ba yung sabi ko kanina? O nga, yung soul contract nyo, kasi agreement yan bago kayo pinanganak dito sa mundong ito, So, agreement pagitan sa inyong soul family. At malamang, kaya nga gumagawa rin ako Akashic record, di ba? So, malamang galing pa yan sa iyong past life, At yan naman kasi is dinadala nyo ng maraming buhay bago makumpleto. Meron kasing tatlong positive, negative, at saka neutral. So, lahat tayo nagtuturo ng soul lesson. Pero ini-express nito yung mga sarili nyong buhay sa iba't ibang paraan. Okay, Libra? So, ngayon, ikaw, Libra, si 1016, ang soul contract mo sa kanya ay soul rivalry. Tapos siya naman, ang soul contract niya sa'yo, wala. So meaning, ikaw lang ang meron soul contract sa kanya. At sinasabi mo na, etong person mo siya. Ano ba sabi mo? Teka lang, basahin ko sandali lang guys Madam, paki naman ako ma'am. Sana mapili niyo ako ma'am. Please lang po. Kailangan ko malaman ang soul contract namin ng person ko. Ma'am, tulungan niyo ko po. Ma'am, sige na ma'am. Yung person ko, 113. Tapos ako, 10, 6, 19, 198 nakalagay. Pinanganak ka ng year 198. Anyway, hindi ko alam kung 1980s. Hindi ko alam. Pero Libra, ganun yan Ikaw ay, ang soul contract mo sa kanya is soul rivalry. Pero hindi naman ibig sabihin na mag-away kayo. Kasi ang soul rivalry, meron namang good and merong bad. Nasa sa inyo na yan kung saan yung pagugulungin. Okay? So Libra, maraming salamat sa pag-join mo, sa pag-send mo ng iyong birth date, pati na sa person mo. Hanggang dito na lang. Namaste po. Bye-bye.